gago po sa inyo. Wala kayo ginala. May bumabanat. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, binabanatan din nitong FGF, no? Itong FGF ni Dado. Na si Dado ho, mga boss, chief, amo, sir, ay may pagbabantang mga sinabi po sa mga vlogger, kasama na din po, no? Doon sa mga ilang leader ng ating bansa, mga bossing, no? Nandiyan na nga din po yung sinasabi ni Dado na sisilaban namin kayo. Akala mo nagparingas ng uling, ano? Silaban mo na yan at makapag-ihaw na tayo. Ganon. Nakinasuhan po ni General Torre, mga kababayan, ng sedisyon. So ngayon, eto pong mga kasapakat ni Dado o Iking, mga bossing, nang gagalaiti ho, no? Galit na galit ang mga mamaya yan, doon sa kabila. Pagtapos natin dito, lipat tayo doon. Forces, pakibasa nga, Filipino Guerrilla Forces. Ang layunin ito ay protektahan ang taong bayan, ang ating lupain. Alin, yung FGF? Protektahan ang bayan o protektahan ang mga Duterte? Dahil ang ating gobyerno, ang inaatupag, ay puro politika. Gago! Galit na galit. GAGO daw ho. Gago ang gobyerno. Biruin nyo ho yun, mga kababayan. Ano? Yung sinasabi nitong kasapakat ni Dado, mga kababayan, panay daw po politika ang gobyerno ng Pilipinas. Samantalang sa kanila ho, nag-umpisa yan. Diyan po kaila dating Pangulong Duterte nag-umpisa yung mga pagbangag-bangag pero walang katotohanan. No? Nasopla na din po ng PIDEA na walang katotohanan na nasa listahan po ng PIDEA si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ibig sabihin nun? Pamumulitika ho. Sinisira ang gobyerno. No? Sinisiraan ang Pangulo. O sila po yung GAGO. Number one yun, pag nagago po sa inyo. Wala kayong ibang iniisip kung hindi tirahin yung tumitira na laban sa inyong pagnanakaw sa gobyerno. Si Dado. Kasi naman si Dado, mga bossing, bakit hindi makakasuhan yung hinayupak ng putang? Sorry. doon sa kabila, naku, nagiinit na ako. Maangat na yung energy ko, malamang pagbukas natin nung live doon sa Mark Ramos Uncensored, PI agad. Paano naman hindi makakasuhan niya si Dado? Lumagpas sa kanyang karapatan. Biruin mo, pinapabaklas na suporta yung mga Armed Forces of the Philippines. Sabi talikuran yung trabaho nila. O ngayon po, ayan, mukhang yung vlog ni Dado ang tinalikuran niya. Hanggang ngayon sige, tingnan natin. Live. Check natin kung nakapag-vlog na ba si Dado. Hanggang ngayon, wala pa Di ko alam kung nasa na yung si Pinoy Survivor. Wala pa din. Si Pinoy Survivor, yung pa din. Hindi na ho yata nakasurvive si Pinoy Survivor. Last vlog, nung bago siya makasuhan, ilang days ago to, 3 days ago, bago siya makasuhan, si Pinoy Survivor, hindi na yata nakasurvive. Nung narinig yung balita na may kaso siya. Di ba? General Torre, inaamon kita. Ayan, may hamon. Pabilisan tayong magganchilyo, General Torre. Di ba? Pabilisan tayong magganchilyo. Sabi ni Chi, naka-Taliban outfit si Dado. Hanapin nga natin. Tingnan natin. Kasi ang huli kong nakita, ito punta tayo doon sa live niya. Sige. Hukayin natin. Live. Wala 3 days ago talaga 3 days ago yung pinakahuling live ni Pinoy Survivor na hindi na nakasurvive. Wala. Supremo daw yan. Supreme Pizza siguro. Biglang nawala, biglang naglaho, Ay, nako. Hinahamon kita, General Torre. Nag-iisip ka ba sa iyong filing of charges kay General Dado? Nag-isip ka?
And that is start. Panigurado yan. 100% pinag-isipan at pinag-aralan yan, mga bossing. No? Hindi naman po basta-bastang magganyan yan. Di ba? Sabi ni Chi, short video lang. Hanapin natin. Para sure tayo. Ano dito, latest video. O yan, nasa shorts ako. Latest video, yung mga aso ni Dado. Na ayaw, ito pala yung mga kumukontra kay Dado. Di ba? Yung kapag ka nagbablog si Dado, ito ba? Hindi ito ilang araw na to no? Pag nagbablog si Dado, kinokontra siya ng mga aso niya. O bakit nakasuhan si Dado? Malamang kasi, dahil nga alam nila na sedisyon yung ginawa ni Dado. Na ngayon, ewan ko, Metran, nasa na si Dado? Sabihin mo naman sa amin. Simula nung nakasuhan, hindi pa namin nakikita lumalabas, ha? Of revolution. Taong bayan ang kinakalaban mo. General Supremo. Supremo, ha? Kala mo, Andres Bonifacio. Sabi nga nung someday, Supreme Pizza. O anong flavor ng pizza mo? Yung Supremo. No? Lagyan mo ng sili, lagyan mo ng bacon, lahat na. Ay siya lang nagre-represent ng taong bayan. Bakit naman ito? Taong bayan din kami ng Pilipinas. Bakit hindi kami naniniwala kay kay Iking? Mga nagtatanong, sino si Iking? Si Dado. Isa pa pong mabantot na pangalan ni Dado, Iking. Di ba? Intindihan mo ba? Paano kung kami ay pumunta sa krami lahat? Naku, pupunta sa krami, mga bossing. Ano gagawin nyo doon? Paano daw kung silang lahat pumunta sa krami, ano na daw gagawin? Malamang, magkaroon po tayo ng magkaroon po tayo ng kaubusan ng wheelchair. 40 million daw ho sila, mga kababayan. Ibig sabihin, mangangailangan tayo ng 40 million na wheelchair. Magtataas ang wheelchair niyan. Kasi po, yung mga kasamahan nila doon sa FGF, panay po uugod-ugod na, mga bossing. Panay po aalog-alog na yung tuhod. Paano yun? Magtataas ang presyo ng wheelchair. Kaya po kung kayo nagbabalak na bumili, mga kababayan, bumili na po kayo ngayon bago po sila umorder ng 40 million na wheelchair. Ang sambayan ng Pilipino. Tayo mga sambayan ng Pilipino, huwag tayo magpakagago. Magpagago. Kayo lang naman dyan yung gago Di ba? Takutin mo kami mag-file ng charges? Sige nga! Magagalit. Mga bossing, no? Kung kayo merong DDS nakatabi dyan, no? Kapitbahay nyo, kunyari nakikinood. Dito sa Mark Ramos channel. At uminit ang ulo at nagagalit na. Kasi nga po, pinailan ng kaso si Dado. Hanggat maaari, painumin nyo ng losartan. Hanggat maaari, painumin nyo ng mga pampakalma at isang napakalamig na tubig. Kung maaari, apatin nyo, limahin nyo. Hindi, joke lang. Baka sabihin, nagtuturo si Mark Ramos na overdose yung mga DDS. Pero painumin nyo ng pampakalma para hindi tumaas ang dugo. Baka mamaya, himatayin ho yung mga yan, tayo pa yung may kasalanan. Di ba? Kagaya ni Metran. Kayo naman na mga kaanak ni Metran, tabihan nyo yan habang nagbablog. Tay. Kakalabitin nyo. Tay. Tumataas ang presyon mo. Inom ka muna nito. Inom ka muna nito. Delicates yan. No? Baka mapasugod pa tayo sa ospital. Yun. At least may tulong kayo kay Metran. Total naman, hinahayaan nyo na sila Dado, sila Metran, na ganyan, puro sedisyon yung kanilang mga pinagsasasabi, tulungan nyo na din na huwag tumaas ang presyon. Di ba? Wala na kayong ginawa kundi malakot. Ang isipin nyo, Philippine National Police, ang isipin ninyo, wala na ang kaban ng bayan natin. Yun dapat ang protektahan nyo. Hindi yung taong bayan
Ayan na ho, mga bossing, mukhang ano na to, mukhang bubulagta na to kapag nasobrahan po sa taas ng presyon. Yung sinasabi niya, wala na ba kayo ibang ginawa kundi manakot? Eh sila ho itong maninilab ng tao eh. Kayo mga vlogger, pag nakuha namin kayo, bubuhayin namin kayo. No? At sisiguraduhin namin habang buhay kayong naghihirap. Sisiguraduhin namin habang buhay kayong nagdurusa. Sisilaban namin kayo. Nai-imagine ko kung sino man ho doon sa doon sa FGF yung maghahawak ng post-pro, no? Tapos kunyari nakatali na si Mark Ramos, nakaganyan sa likod. Ayan, sisilaban na, may gasolina na ako sa sa buong katawan ko, nakaganyan. Tapos yung isang hawak na may post, yung may hawak ng post-pro, sablay. Nanginginig ko eh. No? 85 anyos na yung maghahawak ng post-pro para silaban si Mark Ramos. Gumagano. Hindi maitutok. Ayaw. Ayun po. Mas nauna pa po yung magsisilab. Dahil nainip po, tumaas ang presyon. Ang hirap namang magsilab. Ito kasi si Dado kung ano-ano sinasabi. Sabi pa kasi sisilaban, hindi na lang kung ano-ano ang gawin, kung iba na lang, pugutan na lang din ang ulo. Siguro kung pupugutan naman ang ulo, hindi nakatali na si Mark Ramos. Ganon. yung may hawak ng itak. Ang bigat naman itong itak na to. Hindi ko maiangat. Paano ko to gigilitan? Paano mangyayari yung mga sinasabi nyo, Dado? No. Yung mga kasamahan mo dyan, para walang lakas na. Umusad ng isang taon pa ulit, baka mamaya, mga nauna na yan. Diba? Diyos ko po, Lord. na sumisita sa nangyari sa ating bansa. Yun saan ang iniisip niyo, yung kapakanan ng taong bayan, hindi kapakanan ng mga iilang taong demonyo. Kayo dyan di ba? Ano pa yung gusto nilang siguro, naman, mambebeng-beng naman mga bossing. Di hawak. Ikaw, nakatayo si Mark Ramos, nakatali ulit yung kamay sa likod. Ganyan, parang Jose Rizal, may sombrero, no? Kapikit, ako naman, nagdadasal, nako. Tanggapin niyo po ako diyan sa kalangitan. Panginoon, ito na po ang huling araw. Nag-aantay ako ng balang tatama sa akin. Nag-aantay ako ng balang tatama sa akin. Yung pala, yung may hawak na inutusan ni Dado para tapusin ako. Gano'n, hindi maiangat yung revolver, hindi maiangat yung barrel. Sige. Yung katabi ko si Dado. Sabi ni Dado, eto, andito, yung babarili mo, si Mark Ramos, nando si Dado. Nanginginig yung nanginginig yung matanda na inutusan ni Dado. Ang tigas ng gatilyo, hindi mapindot. Siyempre mga kababayan, pag gano'n, wala kang control. Nando sa gilid si Dado. Pagkapindot, boom! Nasa pool si Dado. Diyos ko. Kung ano-ano ho kasi mga pinag-iisip nitong mga to. No? Tapos yung mga kasama ho, hindi naman hindi naman ho bagay doon sa mga pinagsasasabi ni Dado. Doon na tayo lumipat sa kabilang channel. Nandiyan po si Jordan G, mga kababayan. Itataas niya o ilalagay niya yung link, no? Doon po sa kabilang channel. Ipagpatuloy natin to, mga boss, Chief Amo, sir. No? Andiyan po, ilalagay po ni Jordan G yung link upang makalipat po tayong lahat doon sa Mark Ramos Uncensored. Wala pong 5 minuto, nakalipat na po tayo doon, mga kababayan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.